balitaan na may isinusulong daw sa pamamagitan syempre nitong ilang mga grupo sa NKTI at saka sa National Transplant Ethics Committee na ang mga pwede na daw mag-donate no, ng kanilang kidneys, yung ating mga kababayan papunta sa ibang bansa basta may kamag-anak sila na nangangailangan. Kaya lang maraming kadugo, kailang kadugo. Oo, yun ang sabi initially, no? Pero alamin natin kasi marami ho ang nagtatanong kung gaano nga ba ethical ba ito o hindi, 'di ba? Lalo na maraming question syempre doon sa mga maaaring magbenta 'di ba kung may pangangailangan sa pera. At ito ay sa abroad gagawin. Dadaan dapat ng mahigpit na screening. Yan, kaya alamin natin kay Dr. Rosemary Rosete Liquiete, Executive Director po ng National Kidney and Transplant Institute or NKTI at President din po siya ng Philippine Society for Transplant Surgeons. Ayan, magandang umaga. Si Connie po ito at si Igan nandito na. Ay, Doc? Magandang umaga, Connie and Igan. Hi, good morning, ma'am. Ma'am, ito pong usapin po tungkol pa rin po sa, sabi nga, donation na gagawin po, donor donation na gagawin po sa labas ng bansa. Ano ho bang magiging sistema unang-una sa lahat nito? Ganito yon yung National Transplant Ethics, they called our attention kung may mga guidelines dito kasi meron na daw pumupunta abroad na magdo-donate nga daw sa kaibigan nila o sa kamag-anak or somebody na hindi pinayagan. So ngayon, humingi sa amin ng tulong ang National Transplant Ethics natin. Ano ang guidelines dito? So, dati wala naman talagang guideline about donors going abroad. So ngayon, ang ginawa natin ay para ding guideline dito sa local natin na ang maaari lamang ay kamag-anak. Ibig sabihin, ang pinakamalapit na kamag-anak, anak, kapatid, ina o ama. So living related lamang. I see. Ang guidelines natin. So, dapat kamag-anak lang. Pero, ma'am, di ba meron na tayong existing dati pa na parang hindi tayo pumapayag sa kumbaga pagpunta ho ng ibang mga Pilipino para mag-donate ng kanilang kidney abroad? Wala naman talagang existing. Ngayon lamang ito, yung papuntang abroad. Ang local ang meron tayo na ang foreigner hindi pwedeng ma-transplant sa Pilipinas kung hindi niya kamag-anak. So the other way around ito. No, ito ngayon yung lalabas ng bansa. Okay. So dapat malapit na kamag-anak at ito ay kapatid lamang, parents, no? Anak. Okay. Yun lamang. So ito'y protection para sa iba'y nagbebenta lang ng kanilang kidney. Doc, yes. Oo, kasi kapag hindi ka mag-anak, yun ay malamang merong usapan yon. May kalakalan na. Okay. May pera, oo. So doon nga ho pumapasok yung ethical, no? Kahit na kamag-anak, dapat may protection din yung donor na aalis. Hanggang saan ng kamag-anak? Baka sabihin pinsan ng pinsan. Malayo kamag-anak. Ayun lamang pong tatlo. Kapatid, ama or ina, anak. Magulang, kapatid, anak. Hanggang dun lang. Hanggang dun lamang. Hihingi ng permiso saan? Sa NKTI, DOH, para dun sa travel nila? Ito ay para pangalagaan lamang yung donor. So una, kailangan namin ng communication mula sa doktor nila doon sa abroad. Sa abroad. No? Communication. Tapos, ipipresenta nila ang kanilang kamag-anak. Parang parehas din dito, birth certificate. Sila nga ang kamag-anak, kapatid, ina. May birth certificate sila at medyo natin bibigyan ng mga test, gagawa ng mga test na pwede nga silang maging mag-donor. So, nasa embassy na yon ng Amerika, kunyari, kung papayagan nila, ito ay para lamang sa protection ng aalis na donor. Ngayon naman, kung kamag-anak mo naman talaga yan, kapatid, ama, ina, hindi mo naman basta-basta lang kukunin, di ba? Kung hindi nga sila magdo-donate sa iyo. Kasi nasa Homeland Security na rin yun, kung hindi sila bibigyan ng visa, para sa atin, may protection lamang yung donor na aalis na siya ay
healthy para mag-donate, no? Okay. At kailangan may komunikasyon yung doctor doon. Okay. Doc, Hindi natin basta-basta i-workout. Doc, may problema ba na yung pasyente ang iuwi ng Pilipinas kasi yung kamag-anak niya ang pumuntad sa ibang bansa? May posible na May hindi problema na ba? uuwi Kasi ang Pilipinas? yung pasyente ba hindi kaya makabiyahe pabalik ng Pilipinas? Kaya yung donor na lang ang lilipad at pupunta sa kanya? Alam nyo, yan minsan practical naman na doon sa bansa na yon sila basta Pilipino din sila ha, Pilipino din ha, hindi pwedeng hindi foreigner. Opo. May insurance sila doon Yung danger ho, may mga nagsasabi na parang baka kasi although magiging mahigpit sabi niyo form of parang human trafficking na rin, no? Lalo na may ethical questions din kung papaano ho masusolusyonan ito, 'di ba? Kasi sinasabi yung aftercare dito pa rin pala sa atin. Meron din tayong gagawin na kasulatan na yung aftercare, parang meron din silang oath of undertaking. Pareho din dito sa atin. Okay. Na may oath of undertaking na pangangalagaan nila ang donor nila. Pero kung anak mo naman o kapatid, syempre, meron kang responsibilidad doon. So meron silang oath of undertaking na ipapagawa namin dito pa lamang sa Pilipinas na pangangalagaan, tapos yung mga blood test nila after donation, at saka tayo din dito sa Pilipinas ay bibigyan nila ng update. Opo. Na nakadonate na nga at ito ang mga laboratory test niya para meron din tayong control. Doc, yung porsyento na mag-match, no? Pag nanay, kapatid, o anak, no? Kamusta ho? Kasi dito sa Pilipinas, di ba ang haba ng pila ng naghahanap ng donor kahit hindi nila kamag-anak. Minsan, hindi nga nagmamatch eh. So yung matches within dun sa magkakadugo, mataas ho ba? Meron tinatawag na chances are 50% kayo. 50%, which is very good. Okay. Ngayon, minsan naman, ang magkakapatid, in 25% talagang 100% na magkamatch sila sa tissue typing. Saan ba gagawin yung tissue typing? Yun magagawa. Opo. Saan gagawin yung tissue typing? Dito sa Pilipinas o doon? Sa Pilipinas, dito gagawin. Dito. As abroad, sila ang magpapadala sa amin ng tissue typing ng donor, ng recipient. Kasi ang problema ko, ma'am, kunyari, lahat ng kamag-anak ko ubos na eh. Yun nga po. Tapos nag-aagaw buhay din yung kamag-anak ko abroad na kailangan talaga ng donation. Meron naman kasi hanggang 3 lang ang pwede. Opo, pero meron din naman 'di ba sa mga abroad tayo. Kunyari doon na meron mga listahan din sila ng mga donor sa abroad, 'di ba? Na kahit necessarily hindi ba kamag-anak pwede naman. Kung nasa abroad, pero kung manggagaling ng Pilipinas, Doc, hindi talaga pwede, no? Kailangan may control kasi maaaring sabihin nila lang gayon. Pero yung pala gusto lamang mag-TNT sa Amerika. Abroad, oo nga pala. So yung mga ganito, hindi ba to dagdag na sakit sa ulo pa sa ating gobyerno, ma'am? Or pwede bang yung dating gawin na lang na sila ho ang uuwi dito na gagawin yung transplant, tapos yung kamag-anak nila nandyan naman? Mas madali ho yun para sa atin. Pero gusto lang din ng ibang may sakit na practical sa kanila na sila ang pinupuntahan. Ang isang bagay na mahirap nga doon kasi sa abroad, mas kinaka-line up sila sa brain dead, no? Patagalan na ngayon dati 5 years, ngayon 10 years na yata ang line up, no? Ganun din naman dito sa atin. Yun nga po mahirap din mag-line up. Yun nga po. So, hindi ba ma-affect naman din ho yung atin, halimbawa mga surgeons din dito? Papaano ho ba? Kung may mga question din, may mga naririnig ho tayo na may mga doktor din mismo sa NKTI ang hindi ho suportado ito. Ano ho ang reaksyon ninyo? Kasi they're saying na baka hindi maging malinaw at maging daan ito para sa human trafficking pa. Ako mga kapatid mo ito, anak, ama, ina, hindi naman ako yan trafficking, I-establish talaga dapat. Yes. Meron tayong statistics, di ba? Magsasabi na ito ay ama, ina, yung birth certificates natin. At meron control yan, meron silang oath of undertaking, no?
So dadaan pa rin ito? Ngayon na maaring hindi bumalik ang iyong Pilipino na kamag-anak. Pero nasa Homeland Security, hindi naman lahat ng niya na ipapayagan. May one time nasa embassy ako, naghihintay din ng turn ko. Merong 2 girls na magkapatid pala na pupunta raw sila ng Amerika. Na overhear ko sa consul, anong plano niyo doon? Magdo-donate kami sa kapatid ko. So sabi ng consul, hindi pwedeng 2 kayo, sabi niya ganun. Magpa-test muna kayo 2 at kung sino ang pwedeng mag-donate, yun ang bibigyan namin ng visa. Okay. So, nasa consul na rin yun kung sila ibibigyan ng visa. Okay. So, ngayon ho ba may mga processing na tayo na ginagawa para ho dito? Sabi ng National Transplant Ethics, meron nang napayagan sila. Okay. No? Magkamag-anak. Magkamag-anak naman. Okay, pero ongoing na po. Pero meron din daw na offload kasi hindi raw kamag-anak or something. Okay. So, wala po akong record noon exactly. Sabi lang ho ng National Transplant Ethics. So ito ho ay suportado naman ba ng pinupush nga daw ng National Transplant Ethics Committee? Opo, basta ho may control lang ho tayo. Okay. Dok, kamustahin ko lang yung ating sitwasyon sa Pilipinas, yung sa kidney. Yung lifestyle pa rin ng mga Pilipino, mataas pa rin ho ba? Kasi ang problema natin pag malala na no? Hindi maganda yung gastusin 3 beses sa isang linggong dialysis at hindi pa sila nakatitiyak ng babalik na yung kalusugan nila agad-agad. Ganun pala pa rin ho. Hypertension at saka diabetes. Yun pa rin ang number 1 na cause. Lifestyle po yan. So dumadami talaga ang pasyenteng nagkakaroon ng chronic kidney disease at nagda-dialysis. Okay. So, ganun ang hirap ngayon din kumuha sa kamag-anak. Kasi pag sa kamag-anak ka kukuha o kapatid, ganon, maaring magkaroon din yung anak mo ng diabetes in the future. May hypertension sa family. Actually, tumataas po ang ating need for that. Education pa rin. Opo. Tsaka yung sa atin po sa NKTI, kamusta ho din yung ating mga, kumbaga, pangangalaga? Marami pa rin ho ba yung talagang kailangan pa rin ho na matransplant? Marami pa rin ang pila ng transplant. Maraming kailangan matransplant. Ang problema ho lagi ay donor. At ang second, of course, or the problema din is financial. Kahit na ho meron tayong PhilHealth na Z-package, hindi rin kaya na pangalagaan ang pasyente yung mga gamot nila after transplant. Yun ang isinusulong natin sa PhilHealth na sana i-include na rin, isama yung mga gamot na iinumin ng isang transplant patient forever. May action na ho ba NKTI na yung benta ng kidney online na po, Doc? Ayun pa, isa pa yun. Yun nga ang tinatry natin ihuhuli kung sino ang nag-o-online na yan, Pero alam naman ho na may ganyan, alam ng National Transplant Ethics yun. Okay. Kapag ka sa interview, kasi may ethics committee tayo, Opo. Ini-interview, paano mo nakilala si donor, ganyan-ganyan. Opo. Nagkakahulihan minsan doon na sa online pala sila nagkakilala. Kahit paano, Siyempre, hindi na agad yun. So babala, sa batas may bawal. So babala, wag tayong mag-engage sa online, ha? Hindi ko malaman kung paano huhulihin nila yung online. Okay. Yeah, at least naliwanagan. Sige po, Dr. Liquete, marami pong salamat sa inyo pong oras. Ingat po. Abangan din ho namin. Thank you. Maraming salamat din. Okay, abangan din natin at papakatutukan din ito. Dapat ka mag-anak. Walang pinopro